Ngayon ako, sinasabi ko sa inyong lahat, wag. Walang magkukudeta, walang mag-military junta, walang magpi-people power, walang mag-withdrawal of support ng military. Withdrawal of support lang tayo. Yung signature manifesto. Slowly but surely. As of now, total mga 15,000 na. 15,000. Pati yung sa change.org tsaka yung sa akin. 15,000. Ano yan? Yung 15,000. Nakakatawa yan. 15. Ang mandate ng presidente, 31. Tatawanan tayo. Wala. But this is a democracy. Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Sana ay nasa magayong kalagayan at masigla sa gabing ito. Yan, kaninang umaga ay chinek ko yung Facebook account ni Captain General Dado Enrique. At ako'y napabahala at medyo kinakabahan dahil halos 3 days na wala siyang upload. At nung i-check ko nga yung kanyang YouTube channel ay halos wala siyang upload at medyo nababahala ako dahil siya nga yung nakikibaka or siya yung nag-umpisa para sa manifesto ng taong bayan. Kaya ako'y kinabahan at akala ko kung may masamang nangyari sa kanya. Pero uwi ko ngayong hapon ay nakita ko yung upload ni Brothers Travelers at nakita ko na ini-interview niya itong si Captain General Dado Enrique. So, ayan, makikipanood tayo kung ano yung kanilang naging usapan. Ayan, ito, wala akong laptop mga kaibigan, kaya dito natin panoorin. Cellphone. Sir, bati mo na po kayo sa ating mga nanonood ngayon. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga, Pilipinas. So, ayan mga kaibigan, nahimasmasan ako at nagalak dahil at least naman ay nasa mabuting kalagayan si Captain General Dado Enrique at walang masamang nangyari sa kanya. So, bago natin ipagpatuloy, kung gusto nyo ng mga ganitong mga usapin, national issues, national politics, and hiniling ko na mag-subscribe kayo sa aking channel para naman ay updated tayo sa susunod ko pang mga videos. And ipagpatuloy natin na panoorin itong interview ni Brothers Travelers kay Captain General Dado Enrique. Pero, hindi ko lang yung mga important na topics na kanilang pinag-usapan dahil halos umabot ito ng magdadalawang oras at sa bandang huli ay nakisama na rin si Boss Dada at si Ka Spencer sa kanilang usapan. So, naging 4 sila. And so, napakahaba po. Kaya, iiksian ko lamang at yung pinakatampok lang na usapin ang ating papanoorin. And maraming salamat sa inyo at enjoy watching. Alam natin lahat yung nangyayari, napapanood natin. So, nangyayari yung kay Celis tsaka kay Doc Lorraine. Tapos no, nagpirmahan yung mga PMA and then, ayun na, nag-comment ako. Galit na galit ako doon dahil sa nakita ko na masyadong tinratong kriminal yung 2 tao na ano lang sila, witness lang sila. Tapos simple tanong lang na ano nangyari do sa 1.8 billion, totoo ba yun? Biglang kulong na. And then nga na-threaten yung SMNI, tapos patong-patong na yon, yung ICC, kay Duterte, lahat yon. Yung kay Sara, pinainan siya. Alam naman natin, pinainan Tapos walang imik. Kinumpanya ko parehas yung dalawa. Si BBM at saka si Sara. Ito kasi yung kamakailan ay lumabas itong balita na tungkol po sa mga Armed Forces of the Philippines at dito kay PNP Chief Acorda. Regarding po daw doon sa tinatawag na destabilization na hinihikayat yung mga general o mga PMAers o PNP whatsoever na nasa gobyerno, ano po ang masasabi niyo po dito? Kasi parang napupoint po kayo dito na at saka ho yung isang general, ano? Parang kayo ho yung napupoint dito na nababanggit. Ano po? Ano masasabi po niyo dyan sa ganyan pong pahayag? Yung walang destabilization. Katang-isip lang yung destabilization. Unang-una, wala ka na sa serbisyo. Anong puwersa mo? Kaya yung mga troll, tama yung sinasabi nila Oh, sige, magpirmahan kayo. Mag-manifesto kayo. Sino ba ang tao ninyo? Yung ganun ba? I would like to stress that,
kahit na may kaalaman ng mga retirado, wala na kami masyadong pakialam sa kasi we have done our part, nagserbisyo na kami. But pagka may dumadating na mga situations na kinakailangan na tayuan mo yung bansa, lalo kunyari, sinalakay tayo ng ibang bansa, talagang tatayo kami. Pero kung kunyari dumating doon sa punto na yung mismong gobyerno oppressive, din kami, yung nagsasalita kami as the citizens of the Republic. Malalakas lang ang loob dahil sa, siyempre, may mga veterano Hindi kami natatakot sa mga pagharap ng rebelde. Paano ka matatakot sa sa gobyerno, lalo na kung binoto mo. So, walang destabilization. Wala ang diyan, freely na sinasabi yung una sa gobyerno. Walang masamang punahin mo ang gobyerno. 'Yon ang tandaan nyo, Pilipinas. Walang masama. Ang masama, pagka kumuha ka ng baril, kumuha ka ng armas, at sa pilitan mo, nalalabanan yung gobyerno. Yun yung mali. Nasa batas kasi yan na, maano ka doon, pagka kayo'y nagsama-sama at kumilos kayo na talagang para kayong mga hormentado, sedition yun. Yung tumultos, kinakailangan yung talagang gagamit ka ng puwersa. O kaya pag gagamit ka ng armas, rebellion yon. Walang ganon. Ang dito, pinuna mo para matauhan yung gobyerno kasi mali naman talaga. Ang daming issues. Ang pinaka nakakalimutan pang issue na pinagmulan ng lahat ng to is yung Kongreso. Yung Senate at Kongreso, yung Resolution number 10. Para sa akin, yun ang naging simula ko. No? Galit ako sa pagka yung pera ng bayan hindi na-explika kung paano ginagastos. At parang lumalabas, kinukupitan tayo. Doon ako galit na galit. Kasi yung buong serbisyo ko, kahit ko konti lang, lang naman ako? 16 years, kasama yung kadete na 4 years. 12 years ako sa active military service. 16 years. Hindi ko pa tinuloy. Dapat nag-20 years optional ako. Ang ko doon, yung mga perang nahawakan ko, talagang properly ko kiniklear with resibo. Kaya ako nagagalit, nung nalaman ko na yung Senate Resolution 10 pwede kang na walang resibo, certification lang, kasi honorable, mali yun, kasi magbibreed ang corruption. Sa akin yun yung primary issue, no? Tapos nasundan ng abuse of power, tapos ng curtailment of freedom of expression, and then nasundan pa ng droga. So, patong-patong. Sir, ano po ang masasabi nyo regarding sa marami nang sumakay dito, naging clickbait na to, regarding dito sa sinasabi nila na may mga PMAyer na daw po na nakapanood ng video. Kasi may, hindi ko napapanggitin kung sino, kasi sabi ng isang vlogger na sabi niya, napanood na ni BP Sara to ayon sa source ko. Napanood na ng mga PMAyer ito ayon sa source ko. Regarding po sa sinasabi natin na higil po doon sa sinasabi na video na nagpupulburon, which is kamakailan kahapon yata to, yung nilabas na pahayag po ni Tatay Duterte na sabi niya wala namang video gano'n. Ano po ang masasabi po yun dyan na pwede po ba maka-apekto ito sa mga PMAyer? Ito po ba ay pwede maka-apekto kay BP Sara? Ito po ba ay di ko sakaling totoo to? Magiging threat po ba ito sa national security, sir? Sige, maganda yung tanong mo, no? Gusto kong linawin natin lahat to para buong Pilipinas. Pilipinas, makinig kayo, no? Para linawin natin lahat. Ang magulo nagkahapon maraming nabulaga. Kasi mismong si PRRD, sinabi, kung merong video, dapat lumabas pa yan. Lumabas na yan. Nung pa dapat yan lumabas. Kaya wala yan. Ganon, di ba? So, ang daming nabulaga doon. Kita nyo na, wala palang video, di ba? Now, ang bawat isang vlogger, no, I would like to approach this from as an intelligence officer, no? Saka the way I was mentored by the late General Cañeso. Well respected yon, at saka
tinuruan ako talaga ng kung paano i-analyze yung yung mga bagay-bagay. Lahat ng ito nagsimula nung si Maharlika nagsabi merong pulboronic video. Tama ba, no? Tama, mali? Tama. Tama po. So, sinundan yon nung mga ibang vlogger na merong silang mga puting ahas din at meron din silang mga sources na merong nagkiklaim na napanood na yung mahiwagang video. PA Mayor pa yung iba. At this point, I want to clarify to everyone, ako mismo hindi ko pinapanood. At tayong dalawa at kahit sino man, naghihintay tayo na sana ilabas na. Bakit pinatatagal? Because ang tagal, alam naman natin, pag kaya nilabas, tapos ang boxing. Di ba? Correct. Tapos ang boxing. Ngayon, kung ang claim napanood na ni Sara yan o napanood ni Duterte yan, sabi naman ni Duterte, wala siyang alam. Wala siyang alam. So, ibig sabihin, wala siyang alam. Huwag nating lalagyan, lahat tayo, huwag nating pangungunahan yung mga tao na sasabihin natin napanood nila kasi sila dapat magsabi na napanood nila in due time. Pwedeng 5 years from now, pwedeng 6 months from now, 10 months from now, ay napanood ko. O hindi kaya, pag talagang lumitaw yan, napanood nating lahat. Tama ba? So ngayon, walang nakakapanood pa, kundi yung mga sinasabi ng mga retirado, mga PMayor. Ngayon, yung si General Macanas, sabi ko, General Macanas, no? Isa sa mga vlogger na nagsasabi na meron siyang mga inside information. Tayo, hindi natin alam kung ano yung extent ng kanyang information. The same way na hindi natin alam kung ano yung extent ng mga galamay ni Maharlika. But to say na walang video after na sinabi ni Duterte, ni Digong, na walang video, from his point of view, his claim is walang video. Pero from the point of view of General Macanas, he is saying it na merong video because meron siyang information o informant at his level. Kunyari, ito ka, Dan. Ito ka. Ayan, ito ka. Kunyari, ito ko. Tapos nandito si Macanas. Ito si Maharlika. The root of it all is Maharlika. Now, ang gusto ko ni Maharlika, patawag siya sa Congress. O patawag niyo rin si Macanas. Lahat ipatawag niyo. And then, tanungin, ano ba yung alam ninyo tungkol dyan sa video? Lahat tayo hearsay. Now, hintayin ninyo na yung mismong may hawak ng video biglang lumabas. So, very exciting. As far as we can say, do you believe na si Maharlika nagsisinungaling ba o hindi nagsisinungaling? As far as we are concerned, lahat ng sinasabi ni Maharlika pumupuntos. Tama ba, mali? Pumupuntos. Ibig sabihin, Maharlika has developed enough credibility such that sa mga subscribers niya o kahit hindi niya subscribers, because they trust Maharlika so much, exposing the truth, pumupunta siya sa kanya, kinakausap siya, tinatawagan siya, nag-i-email sa kanya o whatever. They make contact sa kanya kahit saang sangay sila sa gobyerno. In fact, Maharlika is the netizens version of National Intelligence Coordinating Agency. Maharlika is the Director General ng Informal Intelligence Network ng lahat ng netizens. Such that isang tawag lang, isang kalabit lang sa Facebook, sasabihin, Miss Maharlika, nandito ako, nagtatrabaho sa ganyan. So, makuha niya information. So, as far as we're concerned, lahat ng sinasabi ni Maharlika, pumupuntos. Kung baka mataas ang batting average ni Maharlika na doon sa mga nakaraan na exposure niya, kaya tama. So ngayon, nung sinabi niya,
merong pulboronic video pero hindi pa niya napapanood. Sang-ayon sa kanyang puting ahas, meron talaga. Tapos nasundan pa yan ng ibang mga announcement kay Sonsa, kay Jay Sonsa, na napanood na rin niya. Tapos nasundan nung kay General Macanas na may tumawag sa kanya, napanood na siya. Ako, tinatanong ko yung mga sarili kong contacts. Tapos hindi pa rin nila napapanood. Tapos tinanong ko, sino ang nakakaalam na kung meron talaga o wala? So, walang umaamin. So, probably yung contacts ko, hindi talaga nila alam or nagpe-play safe, ayaw sabihin sa akin kasi baka i-vlog ko eh. So, ganun lang. Okay. Dugtong ko lang ito. Ang bansa ho natin ay may tuturing ho natin na may sakit at malala ng sakit. Kasi nag-uusapan namin kanina. Ang bansa ho natin ay may tuturing na may sakit. At sabi ko nga, ito, gusto ko pong bigyan niyo ng komento to kung ano masasabi niyo. Ang Pilipinas, ang gobyerno natin ay may tuturing kung kanser na ang sakit. Malala na. Ngayon, meron po tayong antidote. Meron tayong gamot. Kumbaga sa tao, may sakit ka na. Kailangan mo nang mainom ang gamot para hindi na tuluyang mamatay. Para nakikita ko po dito, ang bidyong ito ang gamot sa solusyon. Bakit sinasabi pa po ng iba, sir, na timing? Kaya nga kanina, may ka-argumento kami dito, hihintayin mo ba bang mamatay yung pasyente mo bago mo pa inom ang gamot at sasabihin mong timing? Ano po ang masasabi niyo po dyan, Sir Dado, sa Captain Dado? Okay. Kagabi, bago ko matulog, dinadasalan ko, Lord, ano ba yan? Ano ba to? Lumalabang ka, tapos biglang ganyan, tapos ite-threaten ka pa. Ano ba to? Tapos simple lang yung sagot eh. I suddenly remembered something na nabasa ko. So, sinearch ko siya, ginoogle search ko siya. Si GMA. Si GMA. History natin. Nakapwesto siya ng 9 na taon. After minana niya kay Estrada, 3 taon. Tapos noon si GMA was allowed to run for a full 6-year term. Okay, no? Tama. Di ba? So kung bubulat natin nyo, yung Article 7, Section 4 ng Constitution, nandun yung sagot. Nandun yung sagot. Such the, teka, binuksan ko yan eh. Pwede ba ang anuhin ko? Basahin ko? Wala eh. Basahin ko na. Binuksan ko. Article 7, Section 4. Makinig kayong lahat. The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years, which shall begin at noon, 30th day of June. Yun ang mahalaga. 30th day of June, next following the day of the election, and shall end at noon of the same date, 6 years thereafter. Full 6-year term. 30th of June, mahalaga yun. 30th of June. The President shall not be eligible for any re-election. So one term lang. President, Vice President. No person, itong pinakamahalaga, para malinaw sa inyo, no person who has succeeded as President has served as such for more than 4 years. More than 4 years shall be qualified for election to the same office at any time. Tagalogin ko. Kung ikaw, Presidente Dan, brothers travelers, Presidente ka, busy ako. May cancer. Natanggal ka sa opisina. No? Opo. Pumapasok ka pa lang sa 1 kalahating taon mo. Sa 1 kalahating taon mo pa lang. 1 year, 6 months. 1 year, 6 months going to the 7th month ngayong January. No? Natanggal ka. Ako busy mo. That makes me by succession the President of the Republic. Tama ba? Nasa Section 3 po yun. Correct. Pero, yung na-serve mo is 1.5 years. Ang masaserve ko ngayon, na unfinished term mo,
will be from now hanggang 2028 is more than 4 years. More than 4 years. What does the Constitution say? If I serve the unfinished term for more than 4 years, I cannot run for re-election. I cannot run as the President of the Republic come 2028. My full year term, ngayon atap na ang taong bayan, na ngayon na. Ngayon ako, sinasabi ko sa inyong lahat, wag. Walang magkukudeta, walang mag-military junta, walang magpi-people power, walang magwi-withdrawal of support ng military. Withdrawal of support lang tayo. Yung signature manifesto. Slowly but surely. As of now, total mga 15,000 na. 15,000. Pati yung sa change.org tsaka yung sa akin. 15,000. Ano yan? Yung 15,000. Nakakatawa yan. 15. Ang mandate ng presidente, 31. Tatawanan tayo. Wala. But this is a democracy. Kung ang pirma ay hanggang 100,000 lang, 1 million, majority wins. You still have the mandate for BBM. And he finishes his term by 2028. Tama, mali? Tama. That's why, if you really want to exercise your sovereign will, you just read the manifesto, accept it as your own manifesto, and then you sign. You indicate your signature. And kung dumami yan, then it becomes something. Hanggang kailan? June 30. Yun yung sinabi kong date, June 30. So by June 30, kunyari ngayon, January, February, March, April, May, June. 6 months, June 30. Nakapirmata ang mga 30 million. So 1 million ngayon, 2 million sa next month, 3 million, increasing, dumadami, nag-snowball. Then probably by the end of June, you have 30 million. Why is it important? Such that nandoon yung sovereign will ng tao. Ang na-withdrawal of support sa KBBM. Tapos, seeking for BP Sara to step in to save the boat, to save yung cancer na sinasabi mo, yung pasyente. Tayong lahat yun, Pilipinas. Tama? So, hindi dapat hinugin ng pilit ang vice-presidente. Huwag hinugin ng pilit na rally na, people power na. No one. I'm telling you, Pilipinas, walang magpi-people power. Walang magmi-military junta, walang magmi-military takeover, walang kudeta. Military, huwag kayong magwi-withdrawal of support. Malinaw, di ba? Let the people show kung ano ang gustong mangyari ng taong bayan. Kung majority ay naniniwala BBM pa din, edi BBM tayo, majority wins in a democracy. But by June 30, yun ang critical date, June 30, when the president has served his second year, meaning to say by July 1, that's less than 4 years. And then all of a sudden, the people has amassed that sovereign will na manifesto, then pwede mag-step up yung BP. Giving her 4 years, less than 4 years, by the end of 2028, she can run for a full term and making it 10 years. Pinahinog niya ng pilit natin na pilit ang Vice President ngayon. What do you give her? You give her 4 years. And then, she cannot run for re-election. Gusto niyo ba yung vice? 4 years lang? Dahil sa katangahan natin, ay, ganun pala. Ngayon, paano ngayon pumapasok? Paano ngayon, nakakatawa, di ba? Exciting. Because we're all part of this Ako, kagabi ko lang nalaman kagabi ko lang nakita. Salamat sa langit, no? Salamat sa Diyos. To God be the credit, no? Kasi yung manifesto, dinasal ko rin yon. Imbis na manifesto lang ng demands,
ang pumasok sa isip ko, manifesto ng withdrawal. Nakakatuwa nga wala namang pumipirme 15,000 pa lang total, mga thereabouts. Napakaliit para sa 32 million, napakaliit para sa 31 million na ma-supersede yung boto ni BBM na binoto ko rin. So, bakit man magkakampi sa inyong military? Kasi kung ako galing sa military, ba't ko kayo kakampihan? Because the mandate is still there. 31 million. Di ba? So meanwhile, papasok yun, magkikik in yung sinasabi kong senaryo na in-expound ni General Macanas. Senaryo number 1, status quo. Doon tayo. Hanggang ngayon, status quo. Senaryo number 2, reverse the trend. Doon sa senaryo 1 and number 2 lang tayo. No, number 3, withdrawal of support na yon. Magre-resign na siya. Number 4, ipipilitin siyang mag-resign. Bibitbitin siya palabas ng Malacanang. Number 5, ide-defend niya yung sarili niyang pwesto. Number 6, magkaroon ng military junta. Ayaw natin lahat yon. Doon tayo sa 1 and 2. Ngayon, problema. Number 1, status quo. O di tuloy-tuloy ang bakbakan. Tuloy-tuloy. Pero habang nangyayari yon, ang mga tao, ang tulong na lang ninyo is to exercise your right. Yung right na sinusuppress ngayon. Now, I'm in fairness to the administration, in fairness to BBM, lahat ng kasama niya, in fairness, maraming salamat at hindi nyo pa tinetake down ang aking Facebook. Maraming salamat at hindi ako kinakasuhan because ma-acquit din yan dahil sa malayo sa definition ng sedition yung balak niyong isampa sa akin. Panay pananakot yon ng mga loyal sa inyo. Mga Pilipino, huwag kayong matakot na mapapano ko. Hindi ako natatakot. Hindi ako pwedeng takutin. Ngayon, paano ngayon ang usapan ng pulburon? Mga Pilipino, ang pulburon is ang royal flush. Kung sino man ang umahawak nun. Royal flush. Kumbaga sa pusoy, tatalunin pa nun yung 4 na alas. Tama ba? Yung full the house, lahat-lahat. Royal flush, high pa. 10, Jack, King, Queen, alas. So, yung royal flush, pag isang bagsak nun, sige, taasan pa tayo ng taya, taas. Biglang ibabagsak mong ganyan, kahit sino kalaban mo, talo. Tama, no? Tingin ko, kung meron man nung video na yon, malalaman natin. Yeah. After June 30. After June 30. Follow-up